What's up mga ka-APS? Welcome back to the channel, and this is Tosim and long time no see. In today's video ay magbibigay ako ng tip kung gusto nyo mag-invite ng family nyo para mag-tourist dito sa Korea. Ang video na to ay especially sa mga E7 na visa, yung nakapagpalit na ng E7 visa. Kasi sa E7 pwede mong invite yung family mo dito sa Korea under your name. Kasi isa yun sa privilege ng pagiging E7. Ngayon kung E9 ka, pwede ka lang mag-sponsor. Pero hindi ka pwede mag-invite. At magbibigay din akong tip kung paano nyo i-invite to at mga requirements ibibigay ko kung ano yung mga pinasa ko. Ang video na to ay base lang sa mga na-experience namin o na-experience ko na pag-invite sa kanila. Kasi ako mismo nag-invite sa kanila. Ako mismo ang nagpasa ng mga papeles doon sa K-Back Philippines, doon sa Manila, doon sa Brittany Hotel 9th floor sa BGC. Kami mismo ang pumunta doon at nagbasa ng mga papeles nila. Nung una plano namin ay mag-agency kasi parang hindi na sila pupunta doon. Pero nung nakita ko yung presyo nila ay umabot ng 3,000 to 4,000 kada tao pag travel agency. Pero nakita ko na malapit lang pala at kaya naman pwede naman na personal pumunta doon o pwede naman na kayo mismo pumunta. Ay sinubukan namin. At base sa experience namin, ang in-apply ko sa kanila yung C39, yung tourist visa lang dito sa Korea. Pwede rin kayo mag-apply ng ibang visa, kamukha ng F-visa, kung gusto nyo silang manatili dito. Kaya lang, kung E7-4 ka pa lang, ay hindi sila pwede magtrabaho, hindi pwede magtrabaho ng asawa. Pero kung E7-4R ka, ay pwede sila magtrabaho. Ngayon sa video na to, ay para sa mga E7 requirements kung paano sila mag-tour dito sa Korea o paano mo sila i-invite. Una sa requirements, kailangan nyo ng passport, siyempre, na valid siya for 6 months. Tapos, kailangan nyo ng application form na matadownload nyo sa Payback. At pilapan nyo ito mabuti. Ito ay 6 pages. Pangatlo, kailangan nyo ng 1-piece passport size picture nila. Yung latest, dapat. Tapos, kailangan nyo ng copy ng kanilang passport first page. At saka, number 5, kailangan nyo yung bank certificate nyo at bank statement nyo sa Pinas. Especially kung may savings kayo. At mamaya ibabalikan natin yung about sa bangko. Tapos pangalan, kailangan nyo ng school ID kung nag-aaral yung anak nyo. Kasi kami nag-aaral yung anak ko at isa siyang nursery, kaya kailangan namin ng school ID. At kailangan nyo rin ng school certificate na katunayan na nag-aaral siya. At pang-pito, kailangan nyo ng PSA marriage certificate, PSA birth certificate nila. Kasi hinahanap yun dun sa K-Back. Ngayon dun sa pabalikan ko yung bank certificate at bank statement, kailangan mayroon kayong ganun na manggagaling sa Pinas. Halimbawa kung mayroon kayong video, kailangan yung kunin yung bank certificate nyo o bank statement nyo for 6 months. At kung may savings kayo, kailangan din yung kunin yun. Mas maganda kung may savings kasi pag may savings, mas magagaranti ko na ma-approve to. Kasi marami na deny din na nag-apply ng ganito pero alas nagkakaproblema sa bangko nila. Kasi titignan ng consul kung may kakayahan talaga kayong pumunta ng South Korea. At mas maganda kung meron din kayong savings dito sa South Korea. Ngayon requirements naman na ibibigay nyo na kayong nag-i-invite dito sa Korea. Ito yung mga papeles na kailangan nyo i-provide na galing sa Korea. Invitation letter na matadownload nyo din dun sa Payback. Ipipilapan nyo lang yun. Bawat katao bibigyan nyo ng invitation letter at dun sa ilalim ng invitation letter ay ilagyan nyo lang ng sulat o letter kung bakit nyo sila ini-invite dito sa Korea. At lagay nyo lang kung kailan nyo sila papupuntahin sa Korea. At kailangan nyo ng copy ng passport nyo, yung first page. Kailangan nyo ng ARC, yung harap likod. Ang copy ng ARC nyo, kailangan nyo ng ITR na nag-download sa Hometax. Ngayon kung hindi nyo alam i-download yung sa Hometax, baka sa mga susunod video ay gagawin ko yung paano nyo download yung ITR sa Hometax. At kailangan nyo rin ng Certificate of Employment o yung COE na galing sa company. Maingin nyo yun. Kasi may experience nyo lang po 6 months, dapat latest yung ibigay nyo. O kailangan nyo rin ng labor contract kasama ng COE. Tapos kailangan nyo rin ng bank certificate at bank statement na valid for 6 months dito sa Korea. At ang isa lang sa matatip ko dito, ang pinakamaganda ay dapat meron kayong savings sa South Korea. Kasi nakadepende din kung ma-approve sila kung magkano yung pera mong papakita sa
bank certificate mo o yung sa bangko mo dito. Kung meron kayong pera o meron kayong kakayahan na invite sila. Kasi ako in-invite ko, mag-ina ko, yung anak namin ay 5 years old pa lang. Isa siyang nursery, kaya na-approve naman sila. At mas maganda kung kayong mismo pumunta dun sa K-Bank kasi kaming mag-asawa pumunta dun. Bali kaming pamilyang pumunta dun. At nung nandun na kami sa K-Bank, pinatawag kami dun sa taas. Pinatawag ko lang sa taas para kumpletuhin yung mga papers namin. Kasi may mga kulang kami nun. At swerte siguro namin kasi mabait din yung nag-assist sa amin. Kasi pinapakumpleto niya lahat ng papers namin. Kasi may mga kulang kami, kamukha ng sa anak ko, yung school certificate niya at saka yung school ID niya. Kaya maganda dun sa form pa lang, pila pa nyo ng mabuti para less hassle na pag nandun na kayo. Pero mabait naman yun, nakukumpletuhin naman yung mga papers nyo. At yung sa bangko namin ay pinakumpleto yung mga supporting documents, kamukha ng bank certificate at mga bank statement. At mas dinagdagan niya kasi mas maganda daw kung lahat ng bangko na meron ka, ikunin mo na bank certificate, bank statement para supporting documents sa mga application natin. At may dadagdag pa ako dito na isa sa importante siguro na binigay ko requirements kahit hindi kasama doon sa requirements nila sa K-Bank. Yun yung paggawa ng cover letter. At yung cover letter ay pinagawa ko lang yun. Sa Facebook, search ko lang si Maki. Yes sir, magaling siyang gumawa ng cover letter. Sa cover letter na ipapaliwanag nyo lang yung mga ibibigay nyo documents, yung mga hindi nyo may ibibigay, or yung mga gagawin nyo sa Korea, o yung mapapangako mga gagawin nyo sa Korea, tuwi sila. Basta tanong nyo lang yung si Sir Maki. Yes sir, magaling siyang gumawa ng cover letter. Tatanungin naman kayo kung ano yung mga kailangan nyo talaga dito sa gagawin yung application. At yun lahat yung mga requirements sa video na to. I-rewind nyo na lang hanggang sa una kung ano yung mga requirements na yun. At kung naguguluhan kayo ay pwede kayo magtanong dito sa comment section at sasagutin ko naman to sa abot ng aking mga kaya. At kung nakatulong naman yung video na to, pakiiwan ako ng like lang. At share rin sa mga kaibigan nyo na A7 o mga kaibigan natin na KPS na A7 na gustong mag-invite ng family mag-tour dito sa Korea. At hindi lang naguguluhan sa mga gagawin. Madali lang yung mga requirements nila, madaling i-provide at madaling kausap lang naman yung nag-a-assist doon sa K-Bank mismo. Hindi na kayo gumamit ng agency, pero kung may budget kayo, pwede kayo mag-agency para di na sila pumunta doon. Tapos pagdating sa K-Bank ay may babayaran lang kayo doon na 900 pesos bawat application form. At huwag niyong kalimutan palang pilapan o pirmahan yung data privacy formula kasi isa sa mga important documents yun para i-accept na yung application nyo. At pagdating naman sa K-Bank, mabilis lang naman yung na-experience namin doon kasi wala man 10 minutes tapos yung application. Basta kumpleto yung mga pinabalik lang kami kasi kulang ng isang requirements. Pero nung nakumpleto naman ay wala man 10 minutes ay tapos na. At mag-aantay ka lang ng nasa 10 days kung ma-approve sila o ma-delay sila. Pero kung sa atin naman na A7 ay ma-approve naman sila. Kasi mga inayin naman na gusto mag-sponsor, pwede rin. Mas maganda kung inayin ka tapos mayroon kang savings dito, pwede mo yung gamitin na pang-sponsor. Pero hindi ka pwedeng mag-invite, alam ko walang invitation letter. Pero pwede kang magpa-invite sa company mo. Yung kasing invitation letter, pwedeng lagyan ng company yun at papirma mo lang sa company. Kung gusto lang, kung pwede silang mag-invite sa Pilipinas. Pero ikaw ang mag-sponsor, ikaw mag-provide lahat ng mga pangangailangan niyo. Kaya ayun lang sa video na to. Sana nakatulong at huwag kalimutan i-share sa mga kaibigan natin i-PS dyan. At muli, nag-iwan ako sa inyo ng salamat sa panonood hanggang sa uli. At comment lang kayo kung may katanungan kayo at pakilike na rin ulit. Subscribe na rin para makatulong sa channel natin at akong gumawa ng mga impormasyon about dito sa Korea. At ako muli sinursamat, nag-iwan sa inyo na ingat kayo, mabuhay kayo, mga kababayan kong OFW. Thank you. God bless.